Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng maikling kwentong Ang Munting Bariles. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang ikalawang bahagi ng maikling kwentong Ang Munting Bariles. Ay, huwag ninyo pong isipin yan, ang sabi ng lalaki. Mananatili kayo rito hanggang gusto ng Panginoon na kayo'y manatiling buhay. Ito ay inyo pa ring magiging tahanan. Nga lang, lalagda kayo sa isang kasulatan sa harap ng isang abogado na nagsasabing mapapasa akin ang inyong lupain kapag kayo ay wala na. Wala naman kayong anak, tanging mga pamangking ni hindi nyo naman halos nakikita ang magmamana nito. Pwede na po ba sa inyo ang alok ko? Sa inyo ang lupain habang kayo'y nabubuhay at bibigyan ko kayo ng 30 crown buwan-buwan. Pabor na pabor ito sa inyo kung ako ang inyong tatanungin. Kinagulat ng matandang babae ang narinig at ito'y nagdulot sa kanya ng pagkabalisa. Natutukso na siyang sumang-ayon subalit sa wakas ay tumugon. Hindi ko sinasabing hindi ako sumasang-ayon sa iyong kondisyon subalit bigyan mo ako ng panahong mapag-isipan itong mabuti. Bumalik ka sa pagkalipas ng 1 linggo at saka natin muling pag-usapan. Dooy ibibigay ko sa iyo ang aking kasagutan. At si Chikot nga ay umalis na singsaya ng isang haring nakasakop ng isang buong kaharian. Nagabihay hindi makatulog si Nanay Magloire. Sa mga sumusunod na araw ay hindi rin siya mapakali. May sorpresa siyang may patibong nakasama ang alok na iyon at natatakot siyang mahulog dito. Subalit, tuwing may isip niyang 30 crown na kumakalansing sa kanyang apron buwan-buwan na tila ba hulog ng langit at dumating nang wala man lang siyang ginagawa, ay umiral sa kanya ang kasakiman. Nagtungo siya sa isang abogado upang ikonsulta ang alok na Ginoong Chikot. Pinayuhan siya nitong tanggapin ang alok ng lalaki subalit dapat siyang humiling ng 50 crown sa halip na 30 dahil ang pinakamababang tansya niya sa presyo ng lupain ay 60,000 francs. Kung mabubuhay ka pa ng 15 taon, lalabas na 45,000 francs lang ang magiging presyo ng iyong bukid. Ang payo pa ng abogado. Halos manginig sa tuwang matandang babae sa pag-iisip sa makukuha niyang 50 crown buwan-buwan, subalit hindi pa rin mawala sa kanyang pagsususpetsa at pagkatakot na may pandarayang gagawin si Chikot. Dahil dito ay nagtagal pa siya sa opisinang iyon at nagtanong hanggang sa nang masiyahan ay nagbigay ng panuto sa abogadang bumuo na ng kasulatan at saka umuwing naliliyo na tila nakainom ng 4 na bote ng bagong katas na mansanas. Nang muling bumalik si Chikot ay hindi niya agad sinabi ang kanyang desisyon. Subalit, ang totoo'y nanginginig siya at kinakabahan dahil baka hindi pumayag ang lalaki sa 50 francs. Sa wakas, sa kapipilit ni Chikot ay nasabi rin niya kung magkano ang gusto niyang buwan ng bayad para sa bukid. Munot ang noo ni Chikot. Kitang-kita sa kanya ang pagkagulat, pagkadismaya at pagtanggi. Para makumbinsi ang lalaki ay binanggit niya ang maaaring itagal na lang ng kanyang buhay. Maaaring hindi na tumagal ang ng 5 hanggang 6 na taon. Malapit na akong mag-77 at mahina na dahil sa edad ko. Noon lamang isang gabi hindi na ako makaakyat sa aking kama. Akala ko nga ay na ako. Balit si Chikot ay tusong negosyante at hindi basta makukumbinsi ng mga ganoong salita. Hay naku tanda, singlakas ka ng tore ng simbahan na tiyak na mabubuhay ka pa ng 100 taon. Baka nga una pa akong mailibing kaysa sa iyo. Ang buong maghapon ay naubo sa pag-uusap ng dalawa patungkol sa pera subalit hindi pumayag ang matandang babae na hindi siyang masunod hanggang sa huli pumayag na rin ng lalaking bigyan siya ng 50 crown.
Palit, ipinagpilitan pa ng matandang magdagdag pa si Chikot ng 10 crown para mapirmahan na ang kasunduan. 3 taon nang mabilis na lumipas, subalit tila hindi man lang tumanda ng kahit isang araw si Nanay Magloire. Si Chikot naman ay naging napakalungkot dahil sa pag-iisip na mukhang magbabayad siya ng buwanan sa loob ng 50 taon. Pakiramdam niya ay naisahan siya at ngayoy sira na. Paminsan-minsay dumaraan siya sa tahanan ng matandang babae, subalit lagi siyang sinasalubong nito ng tusong ngiti ng isang taong nanalo at nakapanlamang sa kanyang kalaban. Pag nakikita siya ni Chikot sa ganitong kalagayan ay nangingit-ngit itong bumalik sa kanyang karwahe at sinasabi sa sariling, "Ilan ka ba? Matanda ka." Sa tindi ng nararamdamang galit, minsan naiisip niyang na lang ang matanda kapag nakikita niya. Sa pagdaraan ng araw ay lalong tumindi ang galit niya para sa matanda. Matinding galit na maihahalin tulad sa nadarama ng isang taong na kumuha ng kanyang mahalagang gamit. Dahil dito'y nagsimula siyang mag-isip kung paano mawawala sa kanyang landas ang matandang babae. Sa bahaging ito, saglit ko munang puputuli ng maikling kwentong Ang Munting Bariles dahil medyo mahaba na at hindi na kaya ng aking cellphone. Huwag mag-alala dahil mag-upload naman ako agad ng video ng 3 bahagi ng maikling kwentong Ang Munting Bariles. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. 2 bahagi ng maikling kwentong Ang Munting Bariles. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!